Pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-desperado na plano ng administrasyong ito. At I don't know, baka maha-high blood lang kayo. Hindi nyo magugustuhan. Finance Secretary, meron siyang idea para mabayaran o mabawasan ang utang. Anong gagawin? 6 trillion solution. Ito ang bebenta ang buong lupain ng NAIA ng Finance Secretary that could wipe out how many percent of the national debt. Ito nga mga kababayan, plano ng gobyerno na ibenta ang buong lupain na NAIA na umaabot ng 600 hectares at ang pinagbilhan at ibabayad sa utang ng Pilipinas. Ang tanong ng marami nating mga kababayan, kung sakaling may benta ang lupa maibayad naman kaya ang pera sa utang ng Pilipinas, ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-desperado na plano ng administrasyong ito. At I don't know, baka maha-high blood lang kayo. Hindi nyo magugustuhan. Okay, dito sa balita ng Billionario.com. Huwag kayong mabibigla. Lumalaki ang utang ng national government. So, ang Finance Secretary, meron siyang idea para mabayaran o mabawasan ang utang. Anong gagawin? 6 trillion solution. Ito ang kikita ang gobyernong ito ng 6 trillion para mabawasan yung utang. Magkano na ba ang utang ngayon? 14.6 trillion pesos. So may gagawin ang administrasyong ito, kikita ng 6 trillion. So anong gagawin? Ito na. Ang title is Recto floats NAIA land sale to address mounting debt. Billionario.com. Ibebenta ang buong lupain ng NAIA. Grabe. So, ilang ektarya ang lupa ng NAIA? First time ko lang itong malaman dito sa balitang ito. 600 hectares po ang lawak ng lupain ng NAIA. So, magkano ang per hektar? Sabi ni Finance Secretary Recto, sabi niya, 1 million pesos per square meter. So that's 6 hectares equivalent to 6 trillion. Sabi ng Finance Secretary, that could wipe out how many percent of the national debt. So halos kalahati dahil sobra 1/3 sa utang mababayaran. Okay. 14.62 na ang utang ng ating bansa at the end of 2023. Noong umalis si PRRD, nasa 12 trillion, lumaki ng todo ang utang ng ating bansa panahon ni PRRD dahil nga sa pandemic. So understandable yun dahil hindi makapagtrabaho ang tao, kailangan ng ayuda, kailangan ng vaccines. So, yun, napilitan tayong mangutang. That's survival. Ngayon, di naman tayo survival pag upo ng PBBM admin. Mula nung umupo ang
administrasyong ito, sobra 2 trillion pesos na ang nautang nila. So, halos 1 trillion per year. Okay. Punta tayo sa utang mamaya. Paano ginagastos? Dito muna, how feasible? Pwede bang ibenta na ngayon ang buong NAIA? According to the Finance Secretary, hindi pa sa ngayon dahil wala pa tayong fully operational na alternative airport na pwedeng gamitin para sa ating domestic and international travel. Pagdating ng panahon, yung New Manila International Airport sa Bulacan, ito po ay ginagawa ng San Miguel Corporation. Private airport po ito. I believe, bago mag 2026 o 27, operational na ang New Manila International Airport sa Bulacan. Ano daw ito? Napakalaki, I think, largest in Asia, if not in the world. Tapos, napakaganda, high-tech. Talagang, dito na tayo magiging proud sa Pilipino once na fully operational itong New Manila International Airport sa Bulacan. Hindi gobyerno ito, ha. Alam nyo, basta San Miguel ang gumalaw. Talagang high standard yan. So hanggat hindi pa naging operational itong New Manila International Airport, hindi pa pwedeng ibenta yung NAIA. So ngayon, mag-tiis muna tayo, NAIA, dahil yun lang ang meron tayo. Okay, so punta na tayo sa So pag operational na ang New Manila International Airport sa Bulacan, baka by that time, 2027 o 28, baka dyan na nila ibenta. So, payag ba kayo, mga kaibigan? Na ganun na lang, basta ibenta yung 600 hectares na lupa ng buong NAIA? Parang babalik na naman tayo, panahon ni FBR. Tinawag siyang boy benta. Dahil ang dami nating mga national assets pinagbebenta. Kaya, yun ang legacy na iniwan ni FBR sa grabing ibinenta na properties ng Philippine government. So, I don't know with this government kasi yan ang plano nila ibenta. Kasi palaki ng palaki ang utang ng ating bansa. Okay, so, yung utang naman, okay lang kung ang inuutang natin ay ginagamit para sa infrastructure, yung kailangan ba? Kagaya ng mga... in fairness, isa sa magandang ginagawa ng administrasyong ito ay yung itinutuloy nila yung Build program ng Duterte administration. Ngayon, Build Better More. Talagang nakikita ko, grabe ang pagpapabuti sa mga kalsada, tulay, infrastructure. Kung sa mga ganitong purpose, ginagamit ang utang, no problem. But ang problema ay yung inuutang, yun na ang, alam nyo na, yung mga unprogrammed expenses sa budget natin ngayong 2024 naabot ata ng 700 billion na yun gagamitin pala sa People's Initiative. Yun ang masakit na uutang tayo ng magbabayad mga apo natin. Future generations, babayaran nila yan. Tapos gagamitin lang para sa political ambition nila. Ginagamit para sa, yung AKAP. Ilang billion yun, 26.7 billion. Ang daming mga pundo
na unprogrammed na sa tingin ko, karamihan dyan is hindi naman para sa direct na ikabubuti ng taong bayan, kundi para sa gusto nila sa politika. So yun ang masakit. Utang para sa sariling political ambition. So, sana hindi ako personally hindi ako payag na ibenta yung 600 hectares na lupa ng ano. Ang dapat gawin ng gobyernong ito is huwag gagastos-gastos ng kung ano-ano yan. Yung biyahe ng presidente. Sumusobra na. Most troubled president na puros naman lang pledges, billions of dollars commitment na mamumuhunan. Kung mamumuhunan ka dito sa bansa na ang taas ng singil ng kuryente, ang hina ng speed ng internet, ang daming mga red tape o hukus-pukus sa pag-apply ng business permit, very unstable ang government policy. Ano pa yan? Grabe ang corruption. Hindi ka talaga makaka-attract ng foreign investors with these problems. Kaya dapat ito ang unahin ng administrasyong ito kaysa yung biyahe ng biyahe na mag-attract ng foreign investors na wala namang kinahihinitnan.